So hindi nga po natin maikakailan na inuulan talaga ng batikos ng gusto ng mga Pinoy boxing fans ang ating pambato na si WBO number 1 super bantamweight contender na si Carl James Martin nang dahil sa huling laban nito kung saan bagamat nakuha niya ang tagumpay via knockout ay lumaban daw ito sa venue na parang fiestahan lang. Pero ang magandang balita nga po dahil babawi na si Wonderboy, gawa ng kanyang ang susunod na laban ay bigati na talaga. Ang kanyang makakasagupa po kasi ay ang matibay na Meksikano at former world title challenger na si Alan David Picasso. At ang matindi pa dyan ay dahil magsisilbi itong undercard sa Canelo Alvarez versus Christian Mbili sa buwan ng Oktubre sa Saudi Arabia. Yan po ay galing mismo sa batakang sports journalist na si Quinito Henson at nilabas niya ang balitang ito sa artikulong sinulat niya sa Philippine Star. Sa laban na ito masusubukan at malalaman kung handa na ba talaga si Wonderboy sumabak para sa isang world title fight. Gawa ng dekalibre talaga itong si Picasso. Maski si Naoya Inoue ay nabigo itong in-knockout noong magtuo sila. Kaya pagkakataon na ito ni Martin upang patahimikin ang kanyang mga kritiko. Bukod dyan ay walang duda na si Picasso na ang pinakamalakas na makakalaban ni Martin sa kanyang buong professional career. Kaya naman dahil dyan ay ngayong linggo ay lilipad na si Wonderboy at ang buong kampo nito patungong Amerika upang doon mag-ensayo kasama ang trainer ni Mark Magnifico Magsayo na si Coach Marvin Sumodjo. Bukod dyan ay sa latest interview din kay Martin na bagong ipapalabas na TV talk show ay agaw eksena ang salitang binitawan nito patungkol kay General Casimero at Naoya Inoue. Ayon kay Martin ay malaki naman daw ang kanyang respeto kay Casimero dahil magaling daw talaga itong boksingero, malakas at matapang. Pero kung sakali umanong magtuo silang dalawa at kahit si Inoue pa, ay hindi daw siya matatalo ng mga ito. Wala umanong paraan para matalo siya ni Casimero at Inoue. Giit ni Martin na kaya niya daw saluhin ang mga suntok ni Cuadro Alas at ng Japanese Monster. Kaya kaya niya daw talagang talunin ang mga ito. Balilinawin ko lang din pala mga idol dahil may mga nagbabalita na lalaban din daw sa undercard ni Canelo ang 4 na Pinoy na sina Melvin Jerusalem, Miel Fajardo, Charlie Suarez at Vic Saludar. Wala pong katotohanan yan at pawang fake news po yan. Sa artikulong nilabas ni Quinito Henson ay binanggit niya lang na kapwa mandatory challenger ni Wonderboy ang 4 na ito. Pero yung laban lang po ni Martin ang binook ni Sean Gibbon sa undercard ni Canelo. Sa kabilang banda naman mga idol ay habang naghahanda na nga po ang former 2 Division World Champion Teofimo Lopez para sa kanyang kauna-unahang laban sa 147-pound welterweight division kung saan haharapin niya ang current WBA welterweight champion na si Rolando Romero ay tila naglabas nga po ito ng sama ng loob sa kanyang ama at trainer na si Teofimo Lopez Sr. Sinisi po ni Lopez ang kanyang ama sa one-sided na pagkatalong nalasap niya sa kamay ni Shakur Stevenson sa huling laban niya. Ayon kay Lopez ay sinisisi niya umano ang kanyang ama sa pagkatalo niya nang dahil sa pagkukulang nito bilang isang head trainer. Paliwanag nito na hindi daw kasi siya nito binibigyan ng tamang diskarte at instruction sa corner sa mismong aktwal na laban. Matagal nang sinasabi ng mga analyst na kailangan nang maghanap ng bagong trainer ni Lopez kung gusto nitong makabalik sa tuktok ng boxing at tumalo ng mas malalakas na fighters. Pero mukhang ang kanyang ama pa rin ang tatayo bilang head trainer niya sa mga susunod niyang laban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.